Hi guys, good evening and good EM, Taiwan and Philippines, and here I am again, Christine. For today or for tonight's video, i-discuss ko yung mga na-miss ko or mga question regarding sa pagpapile ng Q1 visa sa Taiwan about sa medical and interview. And I have my may mga tips din ako na sasabihin sa inyo, okay? So, una about sa medical. And guys, 'di ba, pag kayo, marami kasi akong na-receive na mga question about sa medical kasi nga 'di ba ang hirap magpa-schedule ng medical sa Taiwan. So, kung may na kayo guys, kung may nakuha na kayong schedule, take it, okay? Kasi guys, unang question is may nagtanong sa akin kung pwede ba siyang mag-medical na wala pa siyang interview appointment or slot na nakuha sa interview. The answer is yes guys, pwede siya. Pero ang lang dyan is kasi yung natin guys, yung medical natin is 6 months lang siya, ma-expire na, okay? Kaya pagdating nyo dito sa US, yun lang yun. Kasi magpapile pa kasi tayo ng adjustment of status dito or EOS. Yung medical record natin is one of the requirements sa EOS. So, pag na-expire na yan, pagdating mo dito sa US, is hindi na yan valid. So, magpapa-medical ka uli. Yun lang yun, okay? Pero kung naman, guys, kung magpapakasal naman kayo agad ni fiancé mo dito sa US at okay pa yung nyo, magpapile kayo agad ng EOS, so no problem, okay? So kaya yung tip ko sa inyo guys, kung meron na kayong slot, take it. Mag-medical kayo kahit wala pa kayong slot, yun lang yun, okay? So it's up to you pa din guys kung pag-usapan nyo ng fiancé nyo kung okay lang ba, kung handa ba siyang pakasalan kayo agad para makapag-process kayo ng inyong green card, no problem, okay? Yun lang yun. And then about naman sa interview guys, kung na-worry kayo na matutuwan kayo, which is okay lang guys, okay? Huwag kayong mag-cancel na ng inyong interview kasi ang dami nang nagpa-file din ng Q1 visa sa Taiwan. Not only mga Pinay, okay? Mga Taiwanese din. Nung ako nag-interview ako, wala akong kasamang Pinay, lahat mga Taiwanese, okay? Kaya paunahan talaga ng slot. May nag-message sa akin na sabi niya October na daw yung nakuha niyang slot ngayon. So, kaya kayo guys ngayon na mga nagpa-process, kung meron na kayong slot, wag kayong mag-cancel, okay? Take it na lang. Kung matutuwan kayo, which is okay lang, kasi pag na comply nyo na yung mga kailangan nila, example, medical nyo, 'di ba? Kasi sa medical ang tagal-tagal mag-release ng schedule. Sa isang buwan, 2 beses lang yan sila magre-release, 'di ba? First week and then the third week, 'di ba, sa Taiwan? Oo. Kaya so pag nandiyan na yung nandiyan na yung ganang result nyo sa medical, well, send it right away, okay? And then with that, yung paper na binigay ng consul, punta lang kayo doon sa ano ba yun, drop off center, doon sa yung sa nalakalagay sa DS-116 yun na address na malapit sa inyo na drop off center, doon nyo din yun isi-send. I-attach nyo doon yung yung kulang na documents tsaka yung papel na binigay ng consul.
tapos isend nyo uli dun sa embassy. Yun lang yung gagawin nyo guys, okay? Kaya, sa mga nag-aas sa akin, nag-aas ng question about dyan, yun yung aking masasuggest. Pero kung pag-usapan nyo pa rin ng each nyo kung ano yung best sa inyo, especially dun sa medical. Kasi nga, na-expire kasi yung medical natin. Kaya, kung willing naman siyang, pakasalan ka ulit, tsaka mag-file ka ng US, walang problema yan, okay? And then, yun lang guys, and sana makatulong tong video ko, especially pala i-share ko din pala ako nung nag-interview ako, natutuwan ako, pero I'll make sure talaga na kompleto yung mga documents ko, which is kompleto naman talaga siya. Kaso dun lang ako nagka-problema sa divorce decree ni husband, ni fiancé that time, kasi meron siyang stamp guys, pero hindi nakita ni Consol na may stamp siya. Kasi kahit pa ganyanin isa-isahin ni Consol yung papel, hindi niya makikita kasi yung stamp nasa pinaka likod ng last page. Oo. So, yun yung naging problema ko, and yung ko naman, kasalanan ko nun is hindi ko siya tiningnan, kaya hindi ko alam kung may stamp or wala siya. And then, ako naman, ko talaga kasi, yun yung papel na yun, na galing pa sa fiancé ko, or husband ko, na sinend sa akin. Nakasobre pa yun, hindi ko na inano. Tsaka ko na lang yung tinanggal sa sobre, nung interview ko na, kasi, syempre, galing sa kanila, it means original talaga. Yung problema lang, wala daw stamp. So, ako din naman, kasi hindi ko alam, so kahit ano pang ganyan ko, hindi ko rin siya nakita. Kaya, yun ang ginawa ni fiancé doon, pumunta siya agad doon, nag-drive siya 30 minutes back and forth, like 1 hour, kasi 30 minutes papunta doon, 30 minutes din papunta pa uwi. So, nag-drive siya doon, he make sure talaga na may stamp. Yun talaga, doon pala sa pinakalikod yung stamp. So, nagsulat siya ng papel doon, ng note, na ang stamp is nasa pinakalikod ng last page. Tapos, in-attach din namin yan doon sa 221G form at saka sa lacking documents, which is the divorce decree. Tapos, sinend namin. Pumunta ako doon agad-agad nung pag-receive ko nung divorce decree. Natagalan ako nung akin kasi nga, naghintay pa ako ng 1 week din para ma-receive yung divorce decree ni fiancé or ni husband ko. And then, kasama ang palad, nag-holiday pa, Monday. Kasi napansin ko, every Monday talaga yan sila nag-i-issue ng visa. So, naghintay na naman ako ng other week. Pero kung wala namang holiday sa Monday, walang problema guys, walang problema yung 221G. Bibigay sa nila agad yung visa nyo. Kaya, okay lang yan, okay? So, yun lang guys. Sana nakatuloy yung information ko. And kung may mga question kayo, don't hesitate to message me or ask question in my YouTube, okay? So, yun lang guys. God bless and good luck sa mag-i-interview. And sana walang magiging problema, okay? Alam kong nakaka-stress, pero laban lang tayo mga girls, okay? Alam kong mga strong, independent woman tayo. Okay, bye-bye guys. And thank you.